po agad natin. Ito pong ating talakayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin mga kababayan, sana suportahan muna natin. Ito po mga kandidato na nakikita po natin pwede maging katuwang ni PBBM na tulungan ang sambayan ng Pilipino in the future mga kababayan. So sana suportahan po natin eto mga senador mga kababayan na nasa sa harap po natin. Dahil alam naman po natin na talagang tutulungan nila ang gobyerno ni PBBM na pagsilbihan ng maayos sa mga kababayang Pilipino po natin in the future. So anyway, sana suportahan po natin sila sa Mayo 12. At ngayon, mga kababayan, punta na po tayo dito sa mga main topic na pag-uusapan po natin. Alam nyo ba mga kababayan, kung titingnan nyong mabuti, di ba ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng mamamayang Pilipino na ma-impeach etong si Sara Duterte? Kasi nga mga kababayan, pag sa kapwa Pilipino po natin, napakatapang po niya. Pag sa kapwa mamamayang Pilipino, napakatapang niya, at kapag kayong kaalyado nila, yung nahaharap sa mga matitinding aligasyon, napakaingay po niya at ipinagtatanggol niya mga kababayan yung kanya mga kaalyado kahit alam po niyang mali. And then, pagka pinag-uusapan mga kababayan, ay usapin ng mga teritoryo, hindi nyo makakausap si Vice President Sara Duterte at lumalabas nga yung pagiging pro-China po niya. Ngayon kung matatandaan nyo mga kababayan, alam naman natin na papalapit na ang buwan ng April pagkatapos mga kababayan ng March, susunod na ang April at darating din yung araw ng kagitingan mga kababayan. And then kung titingnan ninyo, di ba sinasabi ng mga ito na mahal nila ang Pilipinas? Pero kapag ang pinag-uusapan na ay teritoryo ng Pilipinas, hindi mo sila makakausap ng maayos. Kalimitan nga ang isasagot lang sa'yo, no comment. Bakit kaya mga kababayan? So kung matatandaan ninyo noong April 11, 2024, may lumabas na balita. Sabi po dito, consistent si Vice President at Education Secretary pa siya ng DepEd noong mga panahon na yon, Sara Duterte, sa kanyang pahayag na no comment tuwing tatanungin ng mga mamamahayag sa kanyang posisyon sa panggigitgit ng mga Chino sa West Philippine Sea o WPS, maging sa okasyon sa araw ng kagitingan nitong Abril 9 mga kababayan. So yan yung isang patunay na si Vice President Sara Duterte hindi po talaga niya sinusuportahan ang Pilipinas. Bakit mga kababayan? Sinasabi niya lang na mahal niya ang Pilipinas, pero hanggang dun lang yon. Yung ipinapakita niya mga kababayan, taliwas sa sinasabi niya na mahal niya ang Pilipinas. Kung matatandaan niyo pa nga mga kababayan, pagka sa isyong ito tahimik siya. Pero kapag babati siya, magbibigay siya ng importansya sa bansang China mga kababayan, napakagaling po niya. Kung mapapansin niyo, may kumalat pa nga siya dati na video na katulad po nito. Eto, pakinggan muna natin. 非常高兴及吉祥。 Eto mga kababayan, na partida, nagsasalita siya ng Mandarin dito para purihin etong si Xi Jinping mga kababayan. Kasi nga, ang pinatutungkulan niya dito yung patungkol sa anibersaryo ng People's Republic of China mga kababayan. Saan ka nagkatala na dito ka sa bansang Pilipinas, Vice President ka ng Republika ng Pilipinas, papakailaman mo yung anibersaryo ng iba? And then kung titingnan mo mga kababayan, talagang pinag-aralan niya pa na magsalita ng Mandarin para lamang po suportahan at batiin etong bansang China. So eto, pakinggan muna natin to. 中国国家主席习近平， di 中 ba? 国驻菲律宾大使黄锡良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。G20 中国人国庆快乐。 Diba? Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Ayan, di ba mga kababayan, yan yung mga patunay na talagang may pagka-pro-China etong si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung ibang mga media sa China mga kababayan, especially yung may mga account sa Twitter, sobra-sobra yung ginagawang black propaganda
para lamang po sirain ang pangalan ni PBBM at para pagandahin ang pangalan ni Sara Duterte. Kasi nga kung tutusin mga kababayan, si Sara Duterte ang nag-iisang manok ng China at yung kanya mga kaalyado na lamang ang nananatiling manok ng China dito po sa ating bansa. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit gano'n na lamang kalaki ang pagsuporta ni Sara Duterte sa China mga kababayan at kung bakit gano'n na lamang din po kalaki ang pagsuporta ng China kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, si Sara Duterte na lang ang pag-asa ng China mga kababayan para makuha or para mapagharian ulit nila ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, napakatapang niya pagdating sa mga kapwa po natin Pilipino. Tapos ang katuwiran niya ay pinagtatanggol niya ang kapwa natin Pilipino, pero pagdating naman sa teritoryo at interes ng Pilipinas, taliwas po yung ginagawa niya. And then kung makikita nyo mga kababayan, di ba, ito pa nga yung mga halimbawa. Ito, bumabalik lang tayo noong 2024. Ipinapaalala ko lang sa inyo mga kababayan. Ipinapaalala ko lang sa inyo kung bakit nga ba sinasabi ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin na dapat pong ma-impeach na etong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, unang-una, hindi naman din sa atin ito nagmula, sinasabi rin ng mga netizen na traitor daw po etong si Vice President Sara Duterte di umano dahil mga kababayan, pagdating sa isyu ng teritoryo ng Pilipinas, tahimik po siya. Pero kapag kapwa niya Pilipino, yung kanyang aanuhin mga kababayan, napakatapang po niya. So ito pa yung isang patunay mga kababayan na talagang kahit noon pa ay nanindigan na etong si Sara Duterte na magiging pipi po siya mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. Eto, pakinggan nyo po mabuti. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na siya magkokomento kaugnay sa issue ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam kanina kay VP Sara, iginiit nito na sapat na anya ang naging komento kamakailan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kaya't hindi na siya magbibigay pa ng pahayag ukol dito. Batay sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte, iginiit nito na ang Chief Architect ng Foreign Policy at ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang dapat na sumagot sa issue ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit sino pwedeng magbigay ng komento, lalo na kung ikaw ay pro-Pilipino. Ipapakita mo yung kahit konting malasakit mo, especially do sa mga sundalo na naandyan dyan sa West Philippine Sea. At lalo na ipapakita mo yung malasakit mo sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, wala po yung katangian na yan, yung pagmamalasakit kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, pagka-interest ng China ang pinag-uusapan, pipi po siya, tahimik po siya mga kababayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba natin ito pinag-uusapan. Kasi may litrato na kumakalat mga kababayan na naispatan etong si Vice President Sara Duterte na nakikijaming mga kababayan dun po sa ano ba yon? Yan! Na nakikijaming mga kababayan dito po sa mga Chinese na naandi dito mga kababayan sa Pilipinas. And then kung makikita nyo, nagbigay pa nga siya ng speech dito mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, pagpatuloy muna natin to. Ayon sa mambabatas, hindi trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Biruin nyo nga si former VP Leni nung panahon niya mga kababayan kapag ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Napaka-agresibo ng pagsasalita ni former VP Leni. Alam nyo mga kababayan kung matatandaan nyo, di ba natanong itong si former VP Leni about sa tinatahak na landas ng Marcos administration patungkol po sa ginagawa nilang pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. Which is etong West Philippine Sea. And then nagbigay ng komento doon etong si former VP Leni at sabi niya maganda yung nagiging stand ngayon ng gobyerno ni PBBM para po protektahan yung ating teritoryo. Alam niyo mga kababayan, kung talagang may malasakit si Sara sa Pilipinas, dapat nagbigay siya ng komento kahit konti man lang Or di kaya naman mga kababayan, kahit sabihin natin, nakaplastikan yung sinasabi niya about sa teritoryo ng Pilipinas,
Sana napakinggan man lang natin yung pagiging vice presidente niya na nagmamalasakit sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Kaso hindi eh. So paano siya magiging presidente kung handa niyang isuko at ipamigay ang teritoryo po natin? Baka magulat na lang tayo mga kababayan in the future kapag ka siya ang presidente, magising na lang tayo isang araw, probinsya na tayo ng China. Kasi nga, yun naman talaga ang gusto nilang mangyari ng kanyang pamilya, pamula sa kanyang tatay hanggang sa kanya. Kaya nga po tahimik sila tuwing may gagawin na aksyon na hindi maganda ang China sa mga teritoryo po natin, especially yung ginagawa nilang pambubuli. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Nauna nang kinwestiyon ng grupong akbayan si VP Duterte hinggil sa umunay pagiging tahimik nito sa usapin sa West Philippine Sea. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Bago Duterte about me and the West. Di ba mga kababayan niya ng mga patunay ng ating Vice Presidente, dapat na pong ma-impeach talaga kasi bukod sa addict siya sa confidential funds at kita niyo naman yung lantarang pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan, masasabi rin natin mga kababayan na lantaran din naman yung pagiging pro-China niya kasi nga pag kapwa niya Pilipino yung aanuhin niya, napakaingay niya lalo na kapag pagbabantaan niya at babatikusin niya ang presidente samantalang konting komento lang sana na pagmamahal sa West Philippine Sea hindi pa po niya magawa. Konting pagsopla lang sana sa ginagawang agresyon ng China. Ano po dyan po sa mga teritoryo po natin. Pero hindi niya magawa kasi nga mga kababayan nakagapos ang kanilang mga kamay sa China. Ano po nakagapos yung kanilang mga nakatape yung kanilang mga bibig sa China. Bakit kaya mga kababayan? Dahil ba sila ang pambato ng China? Dahil ba mga kababayan, di umano, sila na lang ang pag-asa ng China para ulit makapaghari sa mga teritoryo po natin? Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, may kumakalat na picture na kung saan mga kababayan, ito ay kapupost lamang po kahapon. So kung titingnan ninyo, sabi po dito, BP Sara dumalo sa Chinese Lantern Festival ng Chinese Embassy mga kababayan kasi nga naispatan po siya dito sa Chinese Embassy na kung saan nagbibigay pa nga siya mga kababayan dyan ng kanyang talumpate and then kasama pa siya dito sa meeting. Ayan o, kung makikita nyo mga kababayan, kasama pa siya dyan. Dyan sa meeting na yan mga kababayan. So ngayon, nakipagkamay pa siya sa ambassador ng China. And then mga kababayan, nagbigay pa siya ng kanyang talumpate dito po sa Chinese Embassy mga kababayan sa harap ng mga Chinese. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, basahin pa natin yung nilalaman. Sabi pa dito, eto pa daw, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page nitong Miyerkules, Pebrero 26, ang ilang litrato ng kanyang pagdalo sa 2025 Chinese Lantern Festival reception ng Embassy of the People's Republic of China sa Makati noong nakaraang linggo. Sabi pa dito mga kababayan, nagpasalamat siya kay Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, sa pag-imbita sa kanya sa naturang event. Ito daw, binigyang diin niya ang tema ng event na harmony, peace, at reconciliation na sumisimbolo or sinisimbolo sa pamamagitan ng mga traditional na lantern lights at communal fest mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, paano niya nasabi mga kababayan na panatiliin yung harmony, peace at saka reconciliation? Kung nakikita niya na yung mga kababayang Pilipino po natin binubuli at hinahara sa West Philippine Sea, meron pang naputulan ng daliri dahil po sa pagdedepensa lamang sa ating teritoryo mga kababayan. Paano niya kaya nasisikmurang sabihin yon na panatiliin sa pagitan ng Pilipinas at ng China mga kababayan yung harmony, peace at saka reconciliation kung nakikita ng dalawang mata niya kung paano pamasukan ng China at kung paano sila mambuli sa teritoryo ng Pilipinas? 'Di ba? Paano niya nasasabi yan mga kababayan, yung mga ganyang klase ng salita? Parang ang dating kasi sa sinasabi niya mga kababayan, Pilipinas na may problema,
Pilipinas ang may problema kung bakit tayo binubuli ng China. Kasalanan ba ng Pilipinas na nagpoprotekta lang po tayo ng ating mga teritoryo? Kaya nga mga kababayan, kung titingnan ninyo, ito yung isang mga patunay na mas mahal ni Sara Duterte ang China kaysa po sa bansang Pilipinas. Mas mahal ni Sara Duterte si Xi Jinping at etong mga ambassador na ito mga kababayan kaysa sa mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi pag taong bayan, pag interest ng taong bayan, especially dun sa West Philippine Sea yung pinag-uusapan, nakasiper yung kanyang bibig. Pero kapag kababati siya, magbibigay siya ng importansya sa China, napakagaling po niya. Kaya nga mga kababayan, pag-isipan nyo ng napakaraming beses kung tayo ba magluluklok pa ng ganitong klase ng tao na ang iniisip ay pabor ng mga Chinese mga kababayan, hindi pabor ng mamamayang Pilipino. Kasi mas mahal niya mga kababayan ang China, si Xi Jinping, kaysa po sa taong bayan ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, si Sara na lang ang tanging pag-asa ni Xi Jinping para mapagharian ulit nila ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya ganun na lamang ka-agresibo yung mga troll nila, yung mga Chinese website na nagpapakalat na itong si PBBM, di umano mga kababayan, napakasamang leader mga kababayan. And then puro papuri yung ginagawa dito kay Sara Duterte. Kaya nga pag-isipan po natin ng napakaraming beses, especially tumatakbo ngayon yung mga kaalyado niya na pro-China mga kababayan, pag-isipan po natin ng napakaraming beses kung karapat dapat pa bang bigyan ng posisyon sa gobyerno at iluklok itong mga ganitong klase ng tao. Na talagang ang iniisip, interest ng China, hindi interest ng mamamayang Pilipino. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dito sa balita na tinalakay natin na bumalik tayo ng konti sa 2024, and then ipinakita ko sa inyo itong kumakalat na picture ni Sara Duterte na kung saan naandi dito siya sa Chinese Embassy at nagbigay pa nga siya ng speech dito mga kababayan at nakijamming pa siya dito at kasama pa siya dun sa hapagkainan mga kababayan ng mga Chinese.